Now let's head over to NLEX where mobile journalist Francis Rivera is monitoring the traffic situation. Francis, kamusta na ang traffic sa NLEX? May build-up na ba o steady pa rin? Good morning, Angela and Diego. Ngayon, talagang nakapapansin natin, napaka-smooth pa rin nung dating or yung daloy ng trapiko dito sa NLEX Balintawak Toll Plaza. Actually, nakausap ka natin yung isa sa mga representative dito sa NLEX at talagang nag-decrease daw sila ng 3% o in-expect lang nila nasa 10,500 lamang yung dadagdag mula doon sa 30,500 na daily na dumadaan dito sa NLEX. So malaki raw bagay yung malaking factor daw talaga yung tila walang humpay at talagang pagsipa ng presyo ng petrolyo para doon sa ating mga kapatid na motorista. So ikot ko lang kayo dito. Actually, andito ako sa may tapat mismo ng customer service center kung saan alam naman natin na kapag may mga ganitong araw no at holiday at ngayon usually Holy Week talagang punuan ito, pero kung mapapansin natin halos ilan na lamang yung mga nagpapakabit ng RFID at ayon nga doon sa representative na nakausap natin malaking kabuwasan daw to no na nakitaan nila ng difference to mula doon sa last year na talagang dinudumog din itong mga customer service. So dalawang factor lang no, yung isa baka meron na halos lahat or yung pangalawa yun nga ilan na lamang yung lumuluwas ng Maynila at pupunta sa kanilang probinsya. Para naman sa lagay ng trapiko, ito Angelo, Diego, ayan, ikot ko kayo dito. So ito nakikita naman natin halos normal pa rin naman yung situation ng daloy ng trapiko. At meron pa ring 2 to 3 or 3 to 4 lanes ng bukas para doon sa mga naka-cash or cash lane. No? Pero doon sa mga naka-RFID, talagang kita naman natin na tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko. So nagkakaroon lang ng build-up pagdating doon sa mga naka-cash lane. So ito yung sitwasyon natin ngayon dito. Actually, ilang oras na tayo nakatayo dito pero ganito pa rin yung nakikita nating daloy ng trapiko at wala pa rin tayo nitatalang pag-build up. Actually, tinignan din natin doon sa may ibang entry point o toll plaza no ay halos ganito lang din yung sitwasyon no, tuloy-tuloy at halos wala rin talagang light lang yung traffic na naitatala natin. Yeah, pero Francis, Francis, anong sa pamunuan ng NLEX sa management, no? Anong araw ang ini-expect nilang volume, ang pinaka-peak ng volume of vehicles? Yes, Diego. Yung nakausap natin representative sa NLEX, no? Ang ini-expect nila today or tomorrow, since tomorrow yung iba mag-half day daw or iba talaga naka-leave na. So in-expect nila na dating bukas or mamayang gabi. Pero last year daw kasi napansin na nila na Friday pa lang before Holy Week talagang marami na or talagang makapal na yung volume ng mga sasakyan. Pero yun nga yung tinanong natin, kamusta naman yung this year? Talagang halos ganito lang din daw talaga yung sitwasyon ng mga nakaraang araw. Diego, Angela? Well, Francis, tanong ko lang kung ngayon na inaasahan natin na marami ang dadaan dyan sa NLEX na uuwi sa kanilang probinsya or magbabakasyon, ay i-entertain pa rin ba ng pamunuan ng NLEX ang mga sasakyan na walang RFID sticker? Yes, Angela, pwedeng-pwede raw at bukas naman yung mga kanilang customer service center mula 6 a.m. to 6 p.m. at maaari pa rin daw sila magpakabit ng mga RFID sticker dun sa mga ating mga kapatid na motorista na wala pa ring RFID. At meron pa rin naman kasi sila mga cash lane katulad dito sa NLEX Balintawak may bukas pa yung 3 to 4 lanes no na cash lane. So bukas pa naman dun sa mga wala pang RFID. Pero syempre, ini-encourage na rin ng pamunuan ng NLEX na magpakabit na dahil nakita naman natin yung sitwasyon kanina na mas mabilis talaga yung mga naka-RFID kaysa doon sa mga nagbi-build up pa ng line o pila yung doon sa mga naka-cash lane. Yeah, Francis, ano yung kinakabit ng pamunuan ng NLEX? Is it yung Easy Trip o yung unified sticker na linaunch ng gobyerno?
Yes, Jego, unified na yung kinakabit dito eh. So, pangkalahatan na. So, kaya talagang ini-encourage na nila yung mga motorista na hanggat maaari magpakabit na para isahan na lang. So, katulad dito, actually, dito nga nakakapanibago dahil ilan na lamang yung nagpapakabit, no? Dahil unlike doon sa mga holiday na cover din natin dito, talagang punuan at marami nagpapakabit. Pero ngayon, halos iilan na lamang. Francis. So, kinakabit dito, Diego. Yes, Francis. So para malinaw, ang kinakabit dyan is the unified and libre yan, no? Libre, ang load lang ang babayaran mo. Yes, Diego. Ang kinakabit dito ay ang unified na sticker at libre. At kailangan mo lang mag-top up o mag-load mismo para doon sa iyong sticker. Alright, on my end naman, Francis, yung automatic barrier ng mga entry-exit points dyan ng NLEX, okay naman ba? Meron ba mga naitalang mga aberya so far? Actually, hindi natanong natin kanina kung ano ba yung mga problem na na-encounter, kung meron bang mga barrier na nag-error pa rin o katulad doon sa mga RFID na lane, no, na baka hindi tumataas. Yun naman in-assure sa atin na lahat naman daw ito maayos na, talagang tumataas at kapag once nga daw na ma-recognize na ng system nila yung or yung camera or system nila yung sticker, agaran naman daw itong tumataas. Yun nga lang, no, para doon sa mga nagkakaroon lang na problem para doon sa mga insufficient yung laman ng kanilang mga RFID, kaya hindi tumataas or hindi sila nakaka-pass through. So may mga solusyon naman na binibigay dyan, no. Una, pwede sila magpa-load na mismo doon sa teller doon sa may sa may toll gate, no. Pwede din sila magpa-load doon. So kung hindi sila aware doon sa laman ng kanilang RFID. Alright. Alright, thank you for that. Mobile journalist Francis Rivera reporting live from NLEX.